napag-usapan na natin kung gaano kahalaga itong victory na ito para sa Filipino people, 'di ba, sa katutubo at sa bayan natin. Pero ano ang implikasyon nito sa CPP, NPA, NDF na for the first time imprisonment ang pinag-uusapan na natin dito para kay Satur Ocampo at kay Franz Castro and others? Unang-una, ma'am, remember, tatakbo pwede pang tumakbo si Franz Castro sa susunod na eleksyon. Pero with this conviction, ma'am, ibig sabihin, magiging basehan ito ng kaniyang disqualification. Kung tatakbo man silang uli na party list, napakalaking problema nila kung paano nila ipaintindi sa mga tao na sila ay merong criminal record na, convicted ng isang korte. So mahihirapan sila doon. Pangalawa po, dahil dito, hindi lang po siya isa, kung hindi magiging sunod-sunod, magiging precedents o merong legal na basihan para habulin at i-unmask, hubaran ng kanilang maskara ang iba pang mga kadre ng CPP na nakatago at nagmamaskara bilang mga human rights defenders at bilang mga sinasabing nag-a-advance ng mga rights ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Datu, ang dinig ko kasi kahapon, no, meron meron kaming nabalitaan na ang CPP, NPA, NDF daw ay mag-field ng full slate senatorial for the next elections. Pwede mo pa i-explain sa amin yun kasi hindi naman sila mananalo, di ba? At hindi naman ibig sabihin lahat ng ilalagay nila dyan ay CPP. Pero ano yung intent? Ano yung goal dito? Unang-una, alam nila merong hidwaang political ngayon na nangyayari sa mga democratic forces ng ating gobyerno. Na sila din mismo, ibang political party. Dato, yung hidwaan na yon, sila din mismo ang nag-cause niyan, di ba? Isa sila sa main proponents niyan. Okay. Tama-tama, ma'am. Napapalaki nila yung mga hidwaan o tinatawag natin na polarization of the faction of the state. Ibig sabihin, nagkakaroon ng iba't ibang grupo yung mga democratic forces na sana ay nagsama-sama sa iisang pamahalaan. Gumagamit sila ng mga issue upang mapalaki yung mga hidwaan. At ang hidwaan ito ang gagamitin nila bilang plataforma sa susunod na eleksyon. Manalo man o matalo sila, kung hindi man sila makapagpaupo, pero magagamit nila ito sa panahon ng kampanya para propaganda at makapanira sa ating gobyerno. Remember din po, nasa stage po sila ngayon ng recovery. Ibig sabihin, sa dami ng mga nag-surrender at nawala ng mga basing guerrilla, magre-recover po sila mula sa kasyudaran papuntang mga kanayunan. So, kailangan po nila magkaroon ng legal na plataforma. So, itong campaigning for the 2025 election ay gagamitin nila bilang full force para sa kanilang intensive na propaganda at organizing sa mga kanayunan. Not necessarily sa mga guerrilla base na, kung hindi sa mga kanayunan para makapag-recover uli o makapagsimula uli ng kanilang pagpapalakas ng kanilang mga unit o organo ng partido, both sa front organization, NDF, at sa armadong unit o NPA. Datu, pinag-usapan mo, you mentioned yung recovery. In your opinion, makaka-recover ba sila? And what will it take for them to be able to recover? Kasi napabagsak natin sila, napabagsak ng buong Pilipinas, no, kasama ang gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF like never before, no, in their over half a century of curseful existence, no. So, Datu, will they be able to recover and what will it take? Yes or no? Parang sinasabi natin, ma'am, na ang pinaka-formula ng kanilang tagumpay ay
armed struggle plus revolutionary dual tactics. Yung plus revolutionary dual tactics, pag mawala po kanilang maanmas po sila, mahubaran sila ng maskara, mawawala po yun. Dato, hold on pasingit lang, sorry, yung sinabi mo, revolutionary dual tactics, no? Ang ganda-ganda kasi pakinggan, pero ang ibig lang sabihin ko in one word, kasinungalingan nila. Yung pagsisinungaling Yes, at pagpapanggap, no, deception. Kasi itong mga ito, ang mga weapons nila, no, ay ang mga armas nila kahit salita, armas nila 'yan. So, human rights, 'di ba? Peace loving daw, mga ganyan-ganyan pa sila, 'di ba? Peace talks daw. So, armas ng mga ito. So, in other words, revolutionary dual tactics ay pagsisinungaling at pagpapanggap at panloloko sa Pilipino. So, continue Dato, you were saying armas at saka yung pakikibaka na armado at saka yung pagsisinungaling. Kung wala na po yung kanilang maskara, kung nakahubad na po ito, wala po silang white area operation o hindi po sila epektibo sa mga kasyudaran. Kung wala po silang operation sa kasyudaran, wala silang marirecruit na mga kabataan at estudyante, walang kadre ng CPP na aakyat sa bundok upang magre-recruit sa mga katutubo. Pag wala po ito, mahihirapan po sila mag-recover.